Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1941, ang Temple Fair sa Sky City. Matapos makuha ang kumpirmasyon, mas nakatitiyak si Chinyu na ang FX King Cultivator kanina ay hindi niya imahinasyon. Umiral nga siya. Tuldok. Ang pamamaraan na ginamit niya upang itago sa mga mata ng iba ay nanatiling hindi alam, ngunit sigurado na ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Chinyu. Bigla niyang naalala ang kakaibang pakiramdam pagkatapos niyang pumunta sa Donghuang. Parang may nakatingin sa kanya sa dilim. Si Chinyu ay nasa ilalim pa rin ng sumpa, ngunit hindi niya alam kung ang pares ng mga mata sa dilim ay may kinalaman sa sumpa. Kailan magsisimula ang Temple Fair? Tanong ni Chinyu sa cultivator sa tabi niya. Makalipas ang 3 araw, sabi ng magsasaka sa hindi kanais-nais na tono. Mukhang ayaw niyang makipagdeal kay Chinyu, kaya tumayo siya at umalis. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinubukang gamitin ang kanyang banayad na divine sense para maramdaman ang mga tingin sa paligid. Sa kasamaang palad, nabigo si Chinyu dahil napakaraming tao ang nanunood sa kanya ngayon. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya sa dilim. Walang nakakaalam kung sila ang gustong manindigan para sa pamilyang si o kung sila ay napakahiwagang pag-iral. Upang dumalo sa Temple Fair, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos ay bumangon siya at naghanap ng matutuluyan pansamantala. Sa Sky City, ang Great Xia Royal Family pa rin ang pinakakahanga-hanga. Bagamat nawalan sila ng aktwal na lakas, sila pa rin ang pananampalataya ng maraming tao. Sinubukan pa nga ng ilan na ibalik ang Great Xia, ngunit ang kasalukuyang hari ng Great Xia ay matagal nang nawala ang ambisyong iyon. Walang alam si Chinyu tungkol sa Great Xia Royal Family, ni hindi niya alam ang maluwalhating kasaysayan na mayroon sila noon. Gayunpaman, dahil maaaring pamunuan ng dakilang Xia ang buong banal na rehiyon, hindi na kailangang magsabi ng marami tungkol sa kanilang mga kakayahan. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na pinag-iisipan ni Chinyu ang mga salita ng cultivator na iyon. Mula nang makausap niya ang cultivator, naramdaman ni Chinyu na siya ay naliwanagan sa isang bagay. Lalo na ang mga linyang, gusto ko lahat ng babae sa mundo, pero wala akong gusto sa kanila. Ang pangungusap na ito ay tila napakasimple at hindi malalim, ngunit ang gayong simple at magkasalungat na mga salita ay kadalasang naglalaman ng higit pang mga pamamaraan ng Dao. Sa kabilang dulo, nakarating na sina si Shio at si Shifeng sa Sky City. Ang Sky City ay maunlad pa rin gaya ng dati, mamantong hininga ang matandang lalaki sa tabi nila. Tinawag silang maharlikang pamilya ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya bilang paggalang. Kung hindi, matagal na silang nalipol. Natatawang sabi ni si Shifeng. Hindi mo masasabi yan. Umiling ang matandang lalaki. Kahit na ang Great Xia Royal Family ay bumagsak, hindi sila masyadong masama. Tumango si Shio, Minishan, at sinabing, kung hindi lang sila natatakot sa mga nakatagong trump card ng Great Xia Royal Family, hindi sana sila bubuhayin ng 8 dakilang aristokratikong pamilya hanggang ngayon. Mas mabuting panatilihin silang parang mga alagang hayop at gamitin ang mga ito para sa ating sariling layunin. Ang sinabi ni Brother Yu ay may katuturan, si Shifeng ay nagmamadaling yumuko at sinabi. Ang hitsura ni Shio sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao, at hindi nagtagal ay kumalat ang balita. Dumating din si Shio sa Sky City. Hindi ko alam kung nandito siya para sa Temple Fair o si Chinyu. Maaaring para sa dalawa. Gayunpaman, malamang na hindi sila magsisimula ng conflict sa Sky City. Talk. I'm looking forward na makita silang magkita. Bukod kay Shio, maraming sikat na tao ang dumating sa Sky City sa mga sumunod na araw. Halimbawa ang mga tagapagmana ng iba pang mga aristokratikong pamilya at maraming mga eksperto ng mas lumang henerasyon. Siyempre, hindi sila kasing high profile ni Shio, kaya hindi sila masyadong nagdulot ng kaguluhan. Sa nakatayo si Chinyu sa tabi ng bintana, nakatingin sa mataong Sky City. Isang araw na lang ang natitira bago ang Temple Fair.
Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay, ngunit tila may nakalimutan siya. Parang may patong na window paper, at hindi siya makakalusot kung hindi niya ito mabutas. Nag-isip ng mabuti si Chinyu ngunit hindi pa rin makaalis. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabi sa mahinang boses, sinabi ng nakakatuwang magsasaka kahapon na ang paglilinang ay hindi tungkol sa haba ng panahon, kundi kaliwanagan. Hangga't matagumpay na mauunawaan ng isang tao ang Tao, kasama ng sapat na mapagkukunan, hindi na magiging napakahirap ang paglilinang. Itinulak ni Chinyu ang pinto at lumabas ng inn. Naglakad siya sa mga kalye ng Sky City, at lahat ay tila nakatingin sa kanya. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para hindi siya komportable. Anak, naglakas loob ka pa ring magpakita sa mga lansangan. Habang nalilito si Chinyu, may biglang lumabas at hamarang sa kanya. Paraan. Siya ay isang matipunong lalaki, at 4 o 5 tao ang nasa likuran niya. Ang bawat isa sa kanila ay medyo matapang. Bakit? Bakit hindi ako maglalakas loob? Tanong ni Chinyu. Haha, hindi mo pa alam di ba? Dumating na sa Sky City ang banal na anak ng pamilyang Si. Hindi ka pwedeng maging mayabang ng matagal. Sigaw ng mga magsasaka sa likod ng lalaki. Ito ay medyo nagulat kay Chinyu. Hinawakan niya ang kanyang baba at bangulong, dumating na talaga si Shio. Kung pag-uusapan, hindi pa nakaharap ni Chinyu si Shio. Sa anumang kaso, ito ay Sky City. Kaya hindi kumilos si Shio. Maaaring kunin ni Chinyu ang pagkakataong ito para makita ang ugali ni Shio. Tuldok. Sa pag-iisip nito, napangiti si Chinyu, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nang makita ito, agad na kumunat ang noo ng matipunong lalaki. Anak, nandito na ang banal na anak ng pamilya Si. Paano ka pa matatawa? Sigaw ng magsasaka. Bakit hindi ko kaya? Tumawa si Chinyu at sinabi. Magwala ka, huwag kang maging hadlang dito. Ang galing. Ang lakas ng loob mo. Gusto kong makita kung kaya mo pa bang maging matigas ang ulo kapag nakita mo ang banal na anak ng pamilya Si. Sigaw ng magsasaka. Tuldok. Hindi mapakali si Chinyu na tumugon sa kanya at humakbang pasulong. Lumipas ang oras. Lumipas ang isang araw sa isang kisap mata. Sa nakalipas na ilang araw, ang panloob na chi ng Sky City ay lubos na nagbago. Kung titingnang mabuti, makikita ang mga pagbabago sa pamamaraan ng Tao. Ipinapahiwatig nito na maraming mga nangungunang master ng mahusay na tagumpay ang dumating sa Sky City. Ang kanilang pagdating ay nagpabago sa kapaligiran ng buong lungsod. Hindi nagtagal, araw na ng Temple Fair. Nang gabing iyon, maraming tao ang nagtipon sa templo. Ang buong templo ay abala at masigla. Lahat ng uri ng parol ay ipinakita sa mga lansangan. Sa gitna, pinaglalaruan ng mga tao. Ang demonic beast na nagdulot ng pagsabog ng tagay. Habang naglalakad sa templo, tahimik na inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense at tinakpan ng halos lahat ng Temple Fair. Hindi nagtagal, naramdaman ni Chinyu ang ilang napakalakas na internal chi sa Temple Fair. Ito ay malabo at bahagyang nakikita, ngunit napakalakas. Tuldok. Natatakot ako na maraming eksperto ang nagtatago sa Temple Fair na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaibigan, nagkita tayong muli. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa tenga ni Chinyu. Nang lumingon siya, nakita niyang ang taong iyon ay walang iba kundi isang miyembro ng pamilya Si. Ang nagsalita ay si Si. Shifeng. 1,942 bibigyan kita ng pagkakataon. Mabilis ang taong ito. Nagulat si Chinyu. Kararating lang niya sa templo at hindi niya inaasahang pupuntahan siya kaagad ni si Shio. Tila labis na nag-aalala ang pamilya Si sa bagay na ito. Si Shifeng, nagkita tayong muli. Kalmado si Chinyu. Nagkunwari siyang kilala niya si Shio sa tabi. Tama iyan, ninisya ni Shifeng at sinabi. Hindi kita inatake sa huling pagkakataon dahil kay Saint Tesgu. Hindi ka na maswerte sa pagkakataong ito. Magsasalita pa lang sana si Chinyu nang malamig na sinabi ni Shio sa gilid, ikaw si Chinyu. Sino ka? Mapagpanggap na sabi ni Chinyu.
Hindi na hinintay na magsalita si Shio, sumigaw si Shifeng, bulag ka ba? Ito ang banal na anak ng pamilya ko, si Shio. Ikaw si Shio. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Tulad ng inaasahan sa banal na anak ng pamilya mayroon kang isang pambihirang kilos. Hindi tulad ng payaso na nagsasalita ng walang kaparerekan. Ang mga salitang ito ay malinaw na nakadirekta kay Shifeng, na ang ekspresyon ay agad na naging malamig. Nililigawan mo ba si kamatayan? Si Shifeng ay humakbang pasulong, na mukhang balak niyang umatake. Ano? Nakangiting sabi ni Chinyu. Inamin mo. Pistard na matalas ang dila. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, parang wala ka pang masyadong alam sa mundo. Sumigaw si Shifeng. At ang kanyang katawan ay naglabas ng matinding hangarin na pumatay. Sa sandaling ito, maraming tao sa paligid ang nagkukumpulan. Nakatitig sila sa eksenang nasa harapan nila na may pinanibik sa kanilang mga mukha. Tila gustong malaman ng lahat kung paano binalak ni Shio na harapin si Chinyu. Si Shio ay malamang na hindi sasalakayin si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang ay masyadong malaki. That's not necessarily true. Kung hindi siya gagawa ng move, hindi ba't nakakainis sa pamilyang si kapag lahat ng tao ay dumating para mangikil sa kanila sa hinaharap. Malamig na tiningnan ni Shio si Chinyu at sinabing, mukhang hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu, nagkunwaring nagulat, at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na nagkita na tayo. Yung pangit na tao sa tabi ni Rozo hindi pa lang, ikaw ba? Malamig na sabi ni Shio. Nang marinig ito, agad na napukaw si Chinyu sa kanyang puso. Ang Shio na ito ay talagang namuhay ayon sa kanyang reputasyon. Napakatalim ng kanyang divine sense. Itinago na ni Chinyu ang kanyang panloob na chi sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na ma-detect siya nitong Shio. Pagdating sa puntong ito, tiyak na hindi ito aaminin ni Chinyu. Gumisi siya at sinabing, anong pangit na tao? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alam ni Shio na hindi ito aaminin ni Chinyu, kaya hindi niya pinag-isipan ang isyong ito. Sa halip, nagtanong siya. Nagmula ba kayo ni Yan Ruozo sa iisang lugar? Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing nasa likod ang kanyang mga kamay, tama. Tila kilalang kilala. Ako ng banal na anak ng pamilyang si. Kilala kang mabuti. Sino ka sa tingin mo? Karapat-dapat bang makilala ka ng ating banal na anak? Sigaw ni Shifeng. Direktang pinili ni Chinyu na huwag pansinin ang sigaw ni Shifeng. Tumingin siya kay Shio at hindi man lang sineseryoso si Shifeng. Ang pakiramdam na iyon ay parang sila ni Shio ay nasa parehong antas, habang si Shifeng ay gumaganap lamang ng isang maliit na papel. Lalo nitong ikinalungkot si Shifeng. Pumakbang siya at magsasalita na sana nang hampasin siya ni Shio at sinabing, ikaw rin, may gulo ang katawan mo. Tama iyan. Tumango si Chinyu. Akin si Yan Rozo, malamig na sabi ni Shio. Alam iyon ng lahat ng tao sa mundo. Hindi mo ba alam? Hehe, kalokohan mo. Kailan pa naging sayo si Yan Rozo? Gumisi si Chinyu. Kinusot-kusot ni Shio ang kanyang mga mata, at sinabing, bilang isang lalaki, hindi ka ba nahihiya sa paggawa ng isang walang hiyang bagay? Walang hiya. Bakit? Pwede mong magustuhan si Yan Rozo, pero ako hindi. Hindi ito sineryoso ni Chinyu. He grinned and said, ikaw at ako pareho ang magulong katawan. Buti na lang mas nauna at mas matagal ka pa sa akin. Given time. Hindi pa rin alam kung sino ang lalakas. Napakalamig ng ekspresyon ni Shio. Ang kanyang katawan ay tahimik na naglabas ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay dumiretso kay Chinyu. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na parang may pasan siyang bundok sa kanyang mga balikat, nakaramdam ng sobrang sakit. Nanatili siyang kalmado, ngunit ang totoo, buong lakas niyang nilalabanan. Pitik. Hindi nagtagal, gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu sa sobrang lakas ng pang-aapi. Ang mga bitik ay kumakalat ng makapal. Sa lahat ng direksyon tulad ng sapot ng gagamba. Si Chinyu ay puno ng gulat sa kanyang puso.
Ang lakas ng si Shio na ito ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Ang magulong katawan ay talagang namuhay ayon sa reputasyon nito. Sa pagkakaroon ng parehong pangangatawan ng dalawa, ang paglilinang ni Chinyu ay tiyak na magiging isang sagabal. Nang malapit ng sumuko si Chinyu, nawala ang pakiramdam ng pang-aapi mula sa katawan ni si Shio. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, pareho tayong magulo ang katawan. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Ito ay malinaw na isang bitag, at si Chinyu ay hindi mahuhulog dito. Ngumisi siya at sinabing, gusto ko ring malaman ang iyong lakas. Sayang naman at napakababa ng cultivation realm ko. Paano kung bigyan mo ako ng oras? Tumaas ang kilay ni si Shio, at agad siyang naging interesado. Ano? Hinahamon mo ba ako para sa isang labanan? May ilang pahiwatig ng hindi paniniwala sa mga mata ni si Shio. Tumango si Chinyu, ngumiti, at sinabing, iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam kung handa ka bang gawin ito. Siyempre, wala akong masasabi kung magpadala ka ng taong pumatay sa akin o aatake ngayon. Tutal, maraming makapangyarihang magsasaka ang pamilyang si. Ibinuka ni si Shio ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang magpatuloy si Chinyu, naiintindihan kita at pagkatapos ng lahat, palagi mong iniisip na ikaw ang pinakamakapangyarihang magulong katawan. Nakakahiya kung matalo ka sa akin sa hinaharap. Ikaw, masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili, sabi ni si Shio na may madilim na mukha. Tulad ng isang bastos, ibinuka ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, sabihin mo lang sa akin kung maglakas loob ka. Kung hindi, kalimutan mo na. Gusto ko pa ring pumunta sa Temple Fair. Chinyu, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipaglaban sa ating banal na anak? Bakit hindi ako lumaban sa'yo? Maaayos natin ang ating mga marka, luma at bago, nang sabay-sabay, walang pakialam na sabi ni si Shifeng habang humakbang pasulong. Ikaw, ako ay nakikipaglaban sa iyong banal na anak. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ba ang banal na anak ng pamilyang si? O may magulo kang katawan? Tumawa si Chinyu at sinabing. Nagdilim ang mukha ni si Shifeng kay Chinyu at sinabing, anak, kung hindi ka maglakas loob, sabihin mo lang. Si Shio, sa tabi, ay walang pakialam ding nagsabi, napakahiya para sa isang walang katulad mo na lumaban sa akin. Kung maaari mong talunin si Shifeng, maaari kong isaalang-alang ito. Alam ni Chinyu na kailangan niyang labanan si Shifeng maya-maya, kaya't nagbuntong hininga siya kay si Shifeng at sinabing, buntong hininga. Pagkatapos ay mag-aatubili akong papayag sa iyong kahilingan. Bibigyan kita ng pagkakataong magkaroon ng kaluwalhatian. Ikaw. Galit na galit si Shifeng na halos sa mukha ng dugo si Chinyu ay malinaw na nasa ibabang antas, ngunit ngayon ay tila nabaligtad ang sitwasyon. 1943 ang prinsipe ng dakilang Zia. Ikaw. Matalas ang dila at walang hiyang tao. Malamig na sabi ni si Shio. Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Chinyu kay si Shio at sa halip ay tumingin kay si Shifeng. Ang bastos ng ngiti sa mukha niya kanina ay nawala at napalitan ng hindi maipaliwanag na lamig. Si Shifeng, ito ang iyong pinili, malamig na sabi ni Chinyu. Nagsalubong ang mga kilay ni si Shifeng, at ngumisi siya at sinabing, mukhang napakagalit mo sa akin. Dahil ba sa kaibigan mong tinatawag na Chang Mang? Huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay si Chang Mang. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, pero babayaran kita ng iyong buhay para sa kanyang dinanas. Tuldok panipi. Depende yan kung may kakayahan kang gawin iyon. Hindi siya sineseryoso ni si Shifeng. Bilang tagapagmana ng pamilyang si, natural na mayroon siyang matinding pagmamalaki. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay ibang-iba sa si Shio at si Shio. Si Shio at si Shio ang tunay na tagapagmana ng pamilyang si, at ang kanilang mga bloodline ang pinakamakapangyarihan. Para naman kay si Shifeng, siya ay itinuturing na isang tagalabas. Ano man ang kadugo o katayuan, mas mababa siya sa dalawa. Speaking of which, talagang mas mababa ka sa si Shio at si Shio, sarkastikong sabi ni Chinyu. Kung hindi ako nagkakamali, sa harap ni si Shio, wala kang pinagkaiba sa isang utusan, di ba?
Ang ekspresyon ni si Shifeng ay agad na naging sobrang pangit. Walang ibang dahilan kundi ang mga salita ni Jinyu na walang alinlangan na. Nasaktan siya. Hindi ba sinabi ng nanay mo kung sino ang tatay mo? Ngumisi si Jinyu. Ang ekspresyon ni si Shifeng ay agad na naging sobrang pangit. Walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na ang mga salita ni Jinyu ay walang alinlangan na nasaktan siya. Tulad ng sinabi ni Jinyu, ang background ni si Shifeng ay palaging isang misteryo. Maraming tao ang naniniwala na hindi talaga siya miyembro ng pamilyang Si, dahil iniuwi siya ng kanyang ina mula sa labas. Ngayong tama ang sinabi ni Jinyu, natural na galit siya, at agad na nawala ng malay. Gusto kong mamatay ka. Nanginginig ang palad ni si Shifeng, at diretso siyang naglabas ng sibat at walang awa na sinaksak ito kay Jinyu. Libo-libong sinag ng liwanag ang natipon sa dulo ng sibat. Sa isang iglap, daan-daang sibat ang itinulak, na lumikha ng malalaking butas. Sa kawalan, mabilis na umiwas si Jinyu, ngunit napakabilis ng spearhead. Ang ginintoang liwanag ay namuo sa palad ni Jinyu, pagkatapos ay tinanggap ang spearhead. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na tumangay sa lahat ng direksyon mula sa banggaan ng dalawa. Mabilis na napaatras ang mga tao sa paligid. Ang ilan sa mga mas makapangyarihan ay tumayo at malamig na nanunood. Kumilos siya. Kumilos talaga. Ang Jinyu na ito ay talagang matapang na ipahiya si Shifeng ng ganito. Kahit ano paman, si Shifeng ay miyembro ng pamilyang Si. Paano siya mapahiya ng ganito? Nang magsisimula na ang labanan, biglang kumalat ang isang mapayapang liwanag na hamarang sa pagitan ng dalawa. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni si Shio habang nakatingin sa malayo. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang maislan ngunit napakahinang binata na naglalakad ng dahan-dahan sa tulong ng dalawang alilang babae. Nakasuot siya ng mahabang gininto ang damit na parabang nagpapahiwatig ng kanyang hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Ang prinsipe ng dakilang Xia. May nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan at agad na napabulalas. Agad namang lumuhad at sumamba sa kanya ang ilang tagapagmana ng mas matandang paksayon. Ubo. Mabagal na lumakad ang prinsipe ng dakilang Xia sa tulong ng dalawa. Mukha siyang mahina at umuubo paminsan-minsan. Matapos makita ang prinsipe ng dakilang Xia, huminahon si Shifeng. Tumayo siya sa tabi ni si Shio at malamig na tumingin sa direksyon ni Jinyu. Hindi nagtagal, lumapit sa kanila ang prinsipe ng dakilang Xia. Pagbati, prinsipe, bati ni si Shio. Bagamat magalang ang kanyang mga salita, hindi niya ginalaw ang kanyang katawan. Halatang hindi niya sineseryoso ang prinsipe ng dakilang Xia. Ang prinsipe ng dakilang Xia ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagsabi, "Banal na anak, hindi mo kailangang maging napakakumbaba." Ubo. Walang sinabi si Shio, at walang emosyon na makikita sa kanyang mga mata. Prinsipe, pinahiya ako ng brat na ito. Mangyaring turuan ng batang ito ng magandang aral gamit ang batas ng Sky City, sabi ni si Shifeng. Ano? Pinagtawanan siya ni Jinyu. Natatakot ka bang hindi kita kakampi, kaya gusto mo akong patayin gamit ang lakas ng iba? Nililigawan mo si kamatayan. Jinyu? Huwag kang masyadong lumayo. Galit na galit si Shifeng at balak umatake. Malamig na sinabi ni Jinyu, gusto mo pa rin akong salakayin sa harap ng prinsipe ng dakilang Xia. Minamaliit mo ba ang mga batas ng Sky City? O minamaliit mo ba ang Great Xia Royal Family? Ibinuka ni si Shifeng ang kanyang bibig ngunit bigla siyang nawala ng mga salita bagamat hindi niya iniisip ang prinsipe ng dakilang Xia, kailangan pa rin niyang ipakita ang kanyang paggalang sa harap ng maraming tao. Sige. Ang prinsipe ng dakilang Xia ay nagwagayway ng kanyang kamay, ngayon ay ang isang beses sa isang siglong temple fair. Para sa aking kapakanan, kahit anong matinding puot mayroon ka, maaari mo bang pabayaan ito? Umubo. Muli ang prinsipe ng dakilang Xia. At itinuro si Jinyu, sinabing, pagkalipas ng 3 araw, hihintayin kita sa labas ng Sky City. Para sa kapakanan ng prinsipe ng dakilang Xia, pakakawalan kita sa ngayon at hahayaan kang mabuhay ng ilang araw pa, nakangiting sabi ni Jinyu dahil alam niyang hindi niya kayang magsalita si Jinyu,
hindi na nagsalita pa si Shifeng at tumalikod na para umalis. Bahagyang yumuko si Chinyu sa prinsipe ng dakilang Xia at sinabing, "I'm really sorry." Ikinaway ng prinsipe ng dakilang Xia ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Ikaw ba si Chinyu? Narinig na ba ako ng kamahalan?" Nagtatakang tanong ni Chinyu. "Medyo narinig ko na ang tungkol dito. Nang matalo mo si Shishio sa Thunder Courtyard, pinapunta rin ng ating dakilang Xia ang mga tao." Mabagal na sabi ng prinsipe ng dakilang Xia. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Maraming tao ang pumunta doon noong araw na iyon, ngunit walang alam si Chinyu tungkol sa mga tao ng Great Xia. Tila napansin ng prinsipe ng dakilang Xia ang sorpresa ni Chinyu at sinabing nanghihinayang, sa ngayon, ang Great Xia Royal Family ay walang iba kundi isang walang laman na shell. Ito ay isang anyo lamang ng address. Natural, hindi ito pahalagahan. Talagang hindi ko sinasadya iyon, mabilis na sabi ni Chinyu. Ang prinsipe ng dakilang Xia ay tumawa at sinabing, "Ayos lang. Ayos lang. Gayunpaman, kailangan kong problemayan si Mr. Chin para ihinto ang paggawa pa sa Sky City." Talagang mabilis na sumang-ayon si Chinyu. Walang ibang sinabi ang prinsipe ng dakilang Xia. Dahan-dahan siyang umalis sa tulong ng dalawa niyang katulong. Sa pagtingin sa likuran ng prinsipe ng dakilang Xia, ang mga nakapaligid na tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Top! Top! Napakalakas ng pamilya nila noon pero nahulog sila sa ganoong estado ngayon. Oo, hindi ko akalain na mag-aalaga sa kanya ang pamilyang si Tsai. Lahat ng maluwalhating pamilya ay balang araw ay babagsak. Walang sinabi si Chinyu, ngunit naramdaman niya na ang prinsipe ng dakilang Xia na ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Siyempre, hindi niya masyadong pinag-isipan ito. Kung tutuusin, wala naman itong kinalaman sa kanya. Sa kabutihang palad, ang umatake ay si Shifeng, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagharap kay si Shifeng. Kung tutuusin, bagamat siya rin ang tagapagmana ng pamilyang si, napakababa niya. Kay si Shio, 1,944 na isang pagkahumaling. Hindi banggitin si Shio, malamang na mas mababa pa siya kay si Shio. May isang bagay na hindi maisip ni Chinyu. Bakit hindi ginaya ni si Shio, pilit na sugpuin ang kanyang cultivation realm sa parehong antas ng kanya at gumawa ng hakbang. Nag-aalala rin ba si Shio na matatalo siya? Napaisip si Chinyu sa sarili. Pagkatapos ng lahat, si Shio ay natalo sa kanya. Marahil ito ay magdulot sa kanya ng kaunting takot. Sa kabilang dulo, itinaas din ni si Shifeng ang parehong pagdududa. Kahit napilit mong sugpuin ang iyong cultivation realm hanggang sa early stage of reversion void, hindi mo pa rin siya katapat. Sabi ni si Shifeng. Sumulyap si Shio kay si Shifeng at sinabing, hindi siya karapat-dapat na kumilos. Ang mga salitang ito ay agad na nagpahirap kay si Shifeng. Malinaw, hindi sineseryoso ni si Shio si Shifeng. Gayunpaman, tila nasanay na si Shifeng at hindi nagtagal ay nagpatuloy. Totoo iyan. Paano naging kwalipikado si Chinyu na makipaglaban sa banal na anak ng pamilyang si? Nakangiting sabi ni si Shifeng. Malamig na bumantong hininga si Shio at sinabing, kahit nabigyan ko siya ng oras, at hindi ako makapasok sa semi-saint cultivation realm, tiyak na. Hindi niya ako maaabutan bago ang araw ng Path of Heaven. Pagdating ng oras, papatayin ko siya, malamig na sabi ni Shio. Natawa si Shifeng at sinabing manalo ka sa pagkakataong iyon, natatakot akong manalo si Shifeng, natatakot akong manalo si Yo. Papatayin ko siya pagkatapos ng 3 araw. Ma'am, tugon ni si Shio, ngunit mukhang walang pakialam. Tuldok, kung tutuusin, kahit si Shio ay natalo sa kanya, sabi ni si Shio. Tumawa si Shifeng, sinabing, iyon ay dahil pilit na pinigilan ni Brother Yu ang kanyang cultivation realm. Pinigilan niya ang kanyang cultivation realm habang umaatake, kaya natural na nabawasan ang kanyang lakas. Kung hindi, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu. Hindi naman ito itinanggi ni si Shio at tumango lang. Magsisimula na ang Temple Fair, at lalong naging masigla sa templo.
Maraming eksperto ang dumating sa eksena. Tingnan mo. Ito ang semi-saint ng mas lumang henerasyon, si Misong. Dumating din siya. Sa isang sulyap, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit na paparating na ang kanyang mga paa ay humahakbang sa kawalan. Tumingin ka doon. Hindi ba't si Zushan iyon na muntik nang pumasok sa True Saint Cultivation Realm? Nandito ba sila para makinig sa Dao? Lecture din. Kasunod nito, dumating ang ilang eksperto sa Semi-Saint Cultivation Realm. Wala silang pag-asa na makapasok sa True Saint Cultivation Realm, gayunpaman, ngayong bumaba na ang Great Upheaval at Golden Age, lahat ay gustong kumuha ng pagkakataong ito para sumulong ang mga semi-saints na ito. Tuldok. Ang isang binata ay napakagwapo na parang lumabas mula sa isang painting. Sok. Sok. May chismis na noon, hindi mabilang na mga tao sa Holy Region ang nabaliw sa kanya. Ang pagdating ni Yao Shi ay nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin ng ilang mga babaeng cultivator na nakatutok sa kanya habang nahihiyas silang tumingin sa direksyon ni Yao Shi. Nandito rin si Holy Son Yao, lumakad si Shipeng at binati siya. Hindi ko inaasahan na darating si Mr. C. Lumapit si Yao Shi at binati si Shio. Gayunpaman, medyo malamig ang tugon ni Shio. Mukhang hindi siya interesado kay Yao Shi. Makikita ng isang tao na si Shio ay sobrang mayabang. Hindi alintana kung sino man ang kaharap niya, palagi siyang nag-aampon ng mapagpakumbaba. Tuldok. Nagtataka ako kung ang ibang mga aristokratikong pamilya ay magpapadala ng mga tao, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid na may pag-asa. Walang ibang inaasahan si Chinyu kundi si Yan Rozo. Sa kasamaang palad, hindi dumating si Yan Rozo. Iyan ay kakaiba. Bakit ang mga tao lamang mula sa pamilyang Si at pamilyang Yao? Ungol ni Chinyu. Tumawa ang katabi niya at sinabing, hindi mo ito naiintindihan. Si Shio at Yao Shi ay natigil na ngayon sa bingit ng pagpasok sa Semi-Saint Cultivation Realm. Tiyak na hindi nila papalampasan ang gayong Dao lecture. Kaya, sa mga dakilang aristokratikong pamilya, si Shio at Yao Shi lang ang papasok sa Semi-Saint Realm. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Tuldok, more or less? Sabi ng lalaki. Hindi mapigilan ni Chinyu na palihim na iklik ang kanyang dila. No wonder sobrang yabang ng lalaking ito. Parami ng parami ang nagtitipon sa templo, at ito ay napakasigla. Sa dilim, tila may mga eksperto pa na hindi nagpakita. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense, na sumasakop sa karamihan ng templo. Walang mga cultivator ng True Saint Cultivation Realm. Kulat na sabi ni Chinyu. True Saint. Sa tingin mo ba ang True Saints ay repolyo sa gilid ng kalsada? Sa Cultivation Realm na iyon, sila ay mga Diyos sa mundong ito. Ang pag-alis sa Holy Region na may hakbang ay hindi problema, tumawa ang isang katabi niya at sinabi. Napakakapangyarihan ba ng tunay na santo? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Kalokohan. Kahit sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, kakaunti lang ang mga tunay na banal. Taway ng katabi niya. Laking gulat ni Chinyu. Alam niyang makapangyarihan ang mga tunay na banal, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kahalaga ang mga ito. Sa sandaling ito, ang templo ay biglang naglabas ng dagandong ng Great Dao. Ito ay tulad ng tunog ng isang malaking kampana, malambing at kaaya-aya, ngunit lubhang marilag. Agad na tumahimik ang templo, at tumigil din ang mga ingay na nagal-alako kanina. Ilang sandali pa, isang multo ang lumitaw sa templo. Matangkad ang taong ito at may marangal na hitsura. Kahit na ito ay isang multo lamang, ito ay puno ng pakiramdam ng pang-aapi. Phantom. Ang multo ng Great Xia Royal Family. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing. Maliwanag na unang beses kang pumunta sa Temple Fair, tumawa ang isang katabi niya at sinabi. Sumulyap si Chinyu sa kanya, yumuko, at sinabi, paki-enlighten me, my friend. Alam mo ba kung bakit ginaganap ang Temple Fair isang beses kada 100 taon? Tanong ng magsasaka. Ito ba ay isang panuntunan na itinakda ng Great Xia Royal Family? Tanong ni Chinyu pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ikinaway ng magsasaka ang kanyang kamay.
Ang multo na ito ay isang dalubhasa sa kasaysayan ng prinsipe ng dakilang Xia. Ang templong ito ay dating isa sa kanyang mga sanctum. Ngayon, pagkaraan ng napakaraming taon, ang pagkahumaling ng eksperto ay lilito pa rin sa sanctum na ito kada daang taon. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay naging isang temple at temple fair, kung saan lahat ay kukuha ng pagkakataon na makinig sa kanyang mga diskarte sa Dao. Nagulat si Qin Yu at sinabi, ibig sabihin, patay na ang multo na iyon, at isa lamang itong obsession. Tama. Ito ay ang kanyang pagkahumaling noong siya ay nabubuhay pa, at ang proseso ng kanyang pagliliwanag noong siya ay nabubuhay. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang kanyang sasabihin sa bawat oras. Kung ang isa ay makakaintindi ng anuman ay depende sa swerte, sabi ng magsasaka. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na sa panahon ng isang temple fair, ang obsession na ito ay nakaupo doon na naka-cross-leg sa loob ng 3 araw nang hindi nagsasalita. Nakangiting sabi ng magsasaka. Bagamat ang magsasaka ay nagsasalita sa isang nakaka-relax na paraan, ang puso ni Qin Yu ay nasa kaguluhan. Upang maiwaksi ang isang kinahuhumalingan sa loob ng napakaraming taon, kung gaano kalakas siya noong nabubuhay pa siya. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Qin Yu ang isang sobrang pamilyar na panloob na qi. 1945 nakipagkitang muli kay Xiaosheng. Itong panloob na qi, ungol ni Qin Yu, at bigla siyang tumingin sa isang partikular na direksyon. Sa hindi kalayuan ay nakatayo ang isang lalaki na napakatangkad at payat. Kahit na maraming tao ang templo, nakikita pa rin niya ito sa isang sulyap. Ang taong ito ay walang iba kundi si Xiaosheng. Xiaosheng? Nandito rin siya. Nagulat si Qin Yu. Wala na siyang pakialam pa at agad na tumakbo patungo kay Xiaosheng. Maya-maya, dumating si Qin Yu sa harap ni Xiaosheng. Xiaosheng? Nandito ka rin. Si Qin Yu ay parehong nagulat at natuwa. Si Xiaosheng, sa kabilang banda, ay medyo kalmado. Tumingin siya sa di kalayuan at tahimik na sinabi, matagal na. Tuldok panipi. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang panloob na qi ni Xiaosheng ay naging mas malakas. Hindi lang iyon, mas malamig pa ang ugali niya na para bang hindi siya galing sa mortal na mundo. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Hindi alam ni Qin Yu kung ano ang sasabihin, kaya nagtanong siya ng casual. Medyo mabunga, bahagyang tumango si Xiaosheng at sinabi. Gustong magtanong ni Qin Yu, ngunit ang multo sa templo ay tumayo. Tumingin siya ng diretso sa langit. Nagniningning ang mga mata niya na parang may naintindihan. Agad na tumahimik ang eksena, at hinihintay siya ng lahat na magsalita. Ang temple fair ay dinagsa ng mas maraming tao ngayon. Dumating na ang mga eksperto mula sa lahat ng dako. Maging ang prinsipe ng dakilang Xia ay nakatayo sa karamihan, tahimik na nakatingin sa multo. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay na para bang ipinapahayag niya ang kanyang paggalang sa mga eksperto sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay tila nagbubuntong hininga din sa damdamin tungkol sa kaluwalhatian ng nakaraan. Naiintindihan ko na ngayon. Nagsalita ang multo sa sandaling ito. Habang nagsasalita siya, mas naging tense ang atmosphere. Nakatitig sa kanya ang lahat, natatakot na baka may mawala. Sa lahat ng ito, determinado akong tumawid sa universo at maglakbay sa mundo. Gayunpaman, kapag ginawa ko talaga ito, palagi kong nararamdaman na may kulang. Ang multo ay patuloy. Nang marinig ito, labis na nabigla si Qin Yu. Maglakbay sa buong universo. Anong klaseng gawa ito? Ano ang nasa dulo ng sansinukob? Ang sansinukob ay walang katapusan. Walang sino man ang tunay na makakamit ito, patuloy ng multo. Bigla siyang napatingin sa katawan niya. Marahil ang dapat kong linangin ay ang sarili. Ang sarili ay ang universo. Ang multo ay bamulong. Paulit-ulit niyang sinasabi ito. Pagkatapos ay unti-unting nawala ang kanyang katawan. Ang pangungusap na ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Sarili. Ako ang universo. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Ano ang paglinang sa sarili? Medyo kakaiba din ang naramdaman ni Qin Yu. Upang maunawaan ang sarili o maunawaan ang pamamaraan ng Dao ng langit at lupa.
Tila nagbigay siya ng napakalabing sagot. Biglang naalala ni Chinyu ang isang libro sa Earth. Naitala sa aklat na ang katawan ng tao ay ang sansinukob, at ang mga misteryo ng sansinukob ay nakatago din sa katawan ng tao. May kaugnayan din ba ito sa paglilinang? Ako ang universo, at ang universo ay ako. Mumurang si Xiaosheng sa gilid. Tumingin si Chinyu kay Xiaosheng at tila may naintindihan. Parang lalabas na ang sekreto. Mukhang may naintindihan na ako ngayon, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ang paglilinang ay isang lubhang komplikadong bagay. Kailangang maunawaan ng isa ang pamamaraan ng Dao, espiritual na enerhiya, mahiwagang artifact. At iba pa. Ang bawat isa sa mga ito ay kailangang-kailangan. Gayunpaman, mayroon ding kasabihan na ang Great Dao ang pinakasimple, at marahil ang paglilinang ay napakasimple din. Ang pamamaraan ng Dao ng bawat isa ay iba-iba, ngunit kung ang isa ay lumingon ng mabuti, ang isa ay mahahanap ang lahat ng mga landas sa kalaunan ay nakaturo sa parehong direksyon. Sa pagtatapos ng paglilinang, ito ay halos pareho, at ito ay hindi kailanman lilihis mula sa punong guro. Ano ang cultivation ng multo noong siya ay nabubuhay pa? Tanong ni Chinyu kay Xiaosheng. Umiling si Xiaosheng, na nagpapahiwatig na wala siyang ideya. Natahimik si Chinyu. Libo-libong mga iniisip ang nasa isip niya, ngunit lahat sila ay pinagsama sa huli. Ang pangungusap na ito ay tila napakasimple, ngunit ito rin ay tila lubhang komplikado. Matapos mawala ang multo, nagsimulang muling maging masigla ang eksena. Maraming tavern sa Temple Fair ang inookupahan. Ang mga tao ay nakaupo sa mga grupo ng 3 hanggang 5 upang maunawaan ang pangungusap na ito. Maghanap din tayo ng mauupuan saglit, sabi ni Chinyu kay Xiaosheng. Tumango si Xiaosheng, hindi tumanggi. Kaya, nakahanap ang dalawa ng isang taberna sa templo at naupo. Hindi sila nagsasalita sa buong oras. Parang sinusubukan nilang intindihin ang pangungusap na ito. Top. Mabilis na natapos ang Temple Fair this time. Yeah. I remember the longest lasted for 2 years. Tama. Kahit na ang pinakamaikli ay tatagal ng 3 o 4 na araw. Pero sa pagkakataong ito, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Buntong hininga. Marahil ang pangungusap na ito ay naglantad ng mga lihim ng langit at ang diwa ng paglilinang. Masiglang nag-usap ang lahat, bawat isa ay naglalabas ng kanilang mga ideya. Ano ang naiintindihan mo sa pangungusap na ito? Tumingin si Chinyu kay Xiaosheng at nagtanong. Marahil sinasabi niya na dapat linangin ng isa ang sarili niyang pamamaraan ng Dao, sabi ni Xiaosheng sa malalim na boses. Ngunit iba ang pananaw ni Chinyu tungkol dito. Kung ganoon, hindi magiging sulit ang kanyang oras upang maunawaan ng napakatagal. Ang paglinang ng sariling pamamaraan ng Dao ay matagal nang naging karaniwang kaalaman. Umiling si Chinyu. Walang makakatulad sa isa pa. Kahit na sino ang kanilang tularan, hindi sila magtatagumpay sa huli, at hindi nila kailanman mauunawaan ang tunay na pamamaraan ng Dao. Nadama ko rin na ang aking pag-iisip ay masyadong simple, sabi ni Xiaosheng. Ngunit sa tingin ko lahat ay labis na iniisip ito, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Oh, nagsalubong ang mga kilay ni Xiaosheng habang hinihintay niyang magpatuloy si Chinyu. Sinabi ni Chinyu, may katulad na kasabihan sa aking bayan. Sinabi ng libro na ang katawan ng tao ay ang tunay na universo. Ang misteryo ng buong mundo ay nasa kaibuturan ng universo, at nakatago sa katawan ng tao sa parehong oras. Sa pagpapaalala sa kanya, si Chinyu ay tila may naintindihan din. Isipin mo ito. Walang nakakaalam kung ano ang nasa dulo ng universo. Kahit na ang Immortal Emperor ay maaaring wala doon. Medyo nasa sabik na sabi ni Chinyu. Ngunit iba ang katawan ng tao. Kung ako ang universo, may hangganan ba ang aking katawan? Kung susundin natin ang kanyang mga salita, ang ating mga katawan ay walang limitasyon at walang katapusan. Sa puntong ito, biglang tumayo si Chinyu dahil sa kanyang emosyon. Ano ang pumipigil sa ating katawan? Ang ating balat ba? Ang buto? Ang kalansay? Kapag nawala ang balat, laman, at buto, ano ang natitira sa atin? Divine sense, thoughts,
Sabi ni Xiao Sheng sa malalim na boses. Tama. Iyan ang totoong sarili, ang universo. Tuwang-tuwang sabi ni Qin Yu. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman niya ang Doa technique at ang mga sikretong nalantad. Hanggat may sapat na espiritual na enerhiya si Qin Yu, maaari niyang maabot ang gitnang yugto ng reversion void anumang oras. Naiintindihan ko na ngayon. Bahagyang tumango si Xiao Sheng at sumang-ayon sa sinabi ni Qin Yu. Walang kahihiyan na pagmamayabang. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka upang maunawaan ang pamamaraan ng Dao? Sa sandaling ito, may naglakad. Mula sa hindi kalayuan. Pagtingin, ito ay ang mga tao mula sa pamilyang Si. 1946 na Xiao Sheng versus si Shifeng. Nakita ni Qin Yu sina si Xiao at si Shifeng na naglalakad. Ang taong nagsalita ay si Shifeng. Sa pangungutya sa kanyang mukha, walang pakialam na sinabi ni si Shifeng, wala kang gaanong kakayahan, at nang ahas kang magsalita ng Dao technique. Anong? Biro. Hindi ka ba natatakot na manligaw ng iba? Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Shifeng at sinabing, lahat ng tao ay may karapatang pag-usapan ang Dao technique. Ano ang kinalaman niyan? Sa iyo. Hahaha. Natatakot lang ako na mailigaw mo ang iba, ngiting sabi ni si Shifeng. Kasunod nito, tumingin siya kay Xiao Sheng at sinabing, narinig mo ba iyon? Huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagpapaalala sa iyo na layuan mo ang batang ito. Kung hindi, madali kang mapasok sa gulo. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiao Sheng, ngunit hindi siya nagsalita. Ang taong nasa likod ni si Shifeng ay medyo hindi nasisiyahan at malakas na sinaway, maligaw ka dali. Hindi mo ba naiintindihan? Ang mukha ni Xiao Sheng ay naging malamig sa isang iglap. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin kay si Shifeng. Si Xiao Sheng ay napakatangkad, malamang na 6.2 talampakan hanggang 6.5 talampakan, mas matangkad sa ulo ni si Shifeng. Tumingin si Xiao Sheng kay si Shifeng sa sandaling ito at agad siyang pinigilan ng kanyang panloob na chi. Lubhang hindi komportable si Shifeng. Malamig siyang tumingin kay Xiao Sheng at sinabing, mabilis na mawala. Ako ba kinakausap mo? Malamig na tanong ni Xiao Sheng. Sino pa? Tanong ni si Shifeng. Kaagad, isang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa katawan ni Xiao Sheng. Si Shifeng, na masama ang loob, ay lalong nagalit. Pinandilatan niya si Xiao Sheng at sumigaw, pagod ka na bang mabuhay? How dare you intend na patayin ako? Alam mo ba kung sino ako? Walang sinabi si Xiao Sheng. Itinaas niya ang kanyang balingkinitang daliri at itinutok ito kay si Shifeng. Boom! Isang nakakatakot na liwanag ang agad na sumabog. Si Shifeng ay hindi makaiwas sa oras at direktang pinalipad, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga pasa. Ang eksenang ito ay agad na ikinagulat ng lahat. Baliw ba ang batang ito? Talagang naglakas loob siyang salakayin si Shifeng. Iyon ang pamilyang Si. Hindi maiwasan ni Qin Yu ang makaramdam ng pagkagulat. Ang taong ito ay hindi nagbago, at ang kanyang mga galaw ay malinis. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang tumayo si Shifeng at itinaas ang kanyang sibat, sinugod si Xiao Sheng. Si Xiao Sheng ay walang anumang mahiwagang artifact, ngunit lumitaw ang mga spot ng liwanag sa kanyang katawan. Ang mga ilaw na ito ay parang mga gate ng sigla, bawat isa ay naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang palad at idiniin ito sa direksyon ni si Shifeng. Sa isang iglap, ang pamamaraan sa kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, at isang napakalakas na puwersa ang walang awa na dumurog kay si Shifeng. Boom! Sa sandaling sila ay nagkadikit, ang sibat ni si Shifeng ay pinalipad. Dama po ang liwanag sa katawan ni si Shifeng, na nagsuka sa kanya ng dugo, at ang kanyang panloob na chi ay agad na hamina. Napakalakas. Hindi maiwasan ni Qin Yu na mabigla. Sa panahong ito, ang lakas ni Xiao Sheng ay umabot na sa kakilakilabot na antas. Pagharap sa isang dalubhasa tulad ni si Shifeng, diretso niyang tinurog siya. Bumagsak si Shifeng sa lupa at nagsuka ng dugo. Nahihirapan siyang tumayo at pinandilatan si Xiao Sheng, gustong magpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman, pinigilan siya ni si Xiao at umiling. Hindi ikaw ang kapareha niya.
Bagamat hindi kumbinsido si Shifeng, hindi niya kayang talunin si Xiaosheng. Naglakas loob kang salakayin ang mga tao mula sa aking pamilyang si. Sino ka? Tumingin si Shio kay Xiaosheng at malamig na nagtanong. Walang ekspresyon ang mukha ni Xiaosheng habang tahimik niyang sinabi, isa lang akong rogue cultivator. Kung sino siya, wala itong kinalaman sa akin. Ang alam ko lang na provoke niya ako. Napakamayabang mo, malamig na sabi ni Shio. Hindi ka ba natatakot na maghaiganti ang pamilya ko? Naglalakbay ako sa buong mundo. Kahit napatayin ko siya, baka hindi ako mahanap ng pamilya mong umiling si Xiaosheng. Biglang naging sobrang lamig ang kapaligiran na parang anumang oras ay maglalaban ang magkabilang panig. Hindi alam ni Qinyu kung anong cultivation realm ang kinaroroonan ni Xiaosheng ngayon, ni hindi niya alam kung siya ay katapat ni Shio. Mabilis siyang sumulong at tumabi kay Xiaosheng. Buti na lang at hindi kumibo si Shio. Tiningnan lang niya si Xiaosheng ng malamig at sinabing, tatandaan kita. May maghahanap sa iyo. Maghihintay ako. Ang mga salita ni Xiaosheng ay maikli at to the point. Hindi na nagsalita pa si Shio at umalis kasama ang kanyang mga tao. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Qinyu, at gumaan din ang pakiramdam ng mga tao sa paligid niya. Kung mag-aaway silang dalawa dito, malamang maghihirap ang lahat. Saang cultivation realm ka ngayon? Napakalakas mo talaga. Hindi maiwasang magtanong ni Qinyu. Umiling si Xiaosheng at hindi sinagot ang tanong. Sila ay mula sa pamilyang si. Mas mabuting mag-ingat ka at mabilis na umalis sa Sky City, paalala ni Qinyu sa kanya. Si Xiaosheng ay hindi nagmamadali. Sa kanyang opinyon, kahit na magpadala ang pamilyang si ng mga tao, magtatagal ito. Kaya naman, umupo siya pabalik. May katuturan ang sinabi mo, sabi ni Xiaosheng sa malalim na boses. Siguro ito ang magbibigay sa akin ng bagong kaliwanagan. Aalis ako bukas papuntang Donghuang. Ma'am, sagot ni Qinyu. Ang Donghuang ay isang napakadelikadong lugar. Dapat kang mag-ingat. Sa palagay ko ay hindi magsasapanganib ang pamilyang si. Nahanapin ka sa Donghuang. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili, tumayo si Xiaosheng at nagplanong umalis sa tavern. Hindi nagmamadaling umalis si Qinyu. Tumingin siya sa likod ni Xiaosheng at sumigaw, sa susunod na makita kita, sana ay lalo kang maging malakas. Tumigil sandali si Xiaosheng. Walang sabi-sabi, tumalikod siya at umalis. Pagkaalis niya, may nagtipon sa paligid ni Qinyu. Sino ang lalaking iyon? Napakabangis niya, tanong niya sa mahinang boses. Hindi mo siya makikilala kahit sabihin ko sa iyo, sabi ni Qinyu, winawagayway ang kanyang kamay at sinabi. Hindi siya taga Zhongzhou. Sok. Hindi maraming tao ang naglalakas loob na gumawa ng paglipat sa pamilyang si tulad nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at sabihin. Ma'am, tugon ni Qinyu ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pag-uusap. Labis na nabigla si Qinyu nang makita ang malakas na lakas ng pakikipaglaban ni Xiaosheng. Hindi nakakagulat na kahit si Dean Lei ay nagsikap din na mag-imbite ng isang imbitasyon kay Xiaosheng, kahit na nagtakda ng isang president sa pamamagitan ng pagreserba ng isang lugar. Para sa kanya, kahit si Qinyu ay walang ganoong pagtrato. Talagang nakakatakot ang dalawang magkapatid na lalaki mula sa pamilya Xiao, bulong ni Qinyu sa kanyang puso. Pagkatapos noon, umalis na rin si Qinyu. Si Shifeng ay nasugatan ni Sheng Xiao at malamang na hindi na gumaling sa maikling panahon. Ito ay isang kalamangan kay Qinyu. Malamang na hindi kikilos si Shifeng pagkaraan ng 3 araw, at sa gayon ay ipagpaliban ang labanan sa pagitan ng dalawa. Panahon na para subukang makalusot, naisip ni Qinyu sa sarili. Hindi binalak ni Qinyu na umalis sa Sky City. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay dating pag-aari ng Great Xia Royal Family. Hindi lamang ito mayaman sa mga mapagkukunan, kundi pati na rin sa mga pamamaraan ng Dao. Ito ay lubos na ligtas. Gayunpaman, hindi sigurado si Qinyu kung may katuturan ang kanyang iniisip. Kaya kailangan niyang magtanong sa prinsipe ng Dakilang Xia. Siguro kung ang prinsipe ng Dakilang Xia ay madaling mapuntahan, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili.
Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Chinyu na pumunta sa palasyo ng Great Xia sa madaling araw at subukang makilala ang prinsipe ng Great Xia. Kinaumagahan, nagmamadaling bumangon si Chinyu at nagmadaling pumunta sa palasyo ng Great Xia Royal Family. 1947 ang pagkilala sa prinsipe ng Dakilang Xia. Ang Dakilang Xia Palace ng Dakilang Xia ay napakahusay. Kapansin-pansin ito sa Sky City at sa gayon ay madaling mahanap. Dumiretso si Chinyu sa palasyo. Ang mahigpit na seguridad na naisip niya ay hindi umiiral. 2 lang ang bantay sa entrance. Ang 2 gwardya ay mukhang walang ginagawa habang sila ay walang tigil sa pakikipagkwentuhan habang nakatayo doon. Bahagyang sumimangot si Chinyu at bumaantong hininga sa kanyang puso. Mukhang nahulog nga ang Great Xia Palace. Walang mga palatandaan ng pagiging maharlika. Hindi mapalagay, naglakad si Chinyu sa pasukan. Ang 2 gwardya ay mukhang walang tigil sa pakikipagkwentuhan habang nakatayo doon. Huwag mong sabihin sa akin na naghahanap ka ng proteksyon mula sa Great Xia Palace, ikaw ba? Payo ko sa iyo na umalis ka agad. Umiling ang isa sa mga gwardya at sinabi. Siyempre hindi. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Mayroon lang akong ilang pagdududa, at gusto kong tumulong ang prinsipe ng Dakilang Xia na. Dinawin. Siguro kung. Para makita ang prinsipe. Walang problema. Nakahinga ng maluwag ang 2 gwardya. Sumama ka sa akin, sabi ng isa sa mga guard. Ganoon lang kadali. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Hindi mo na kailangang pumasok para mag-report, di ba? Tumawa ang isa sa mga gwardya at nagsabi, may isang bagay na hindi mo alam tungkol sa prinsipe. Malumanay ang pakikitungo niya sa mga tao at mga bagay-bagay. Hindi na kailangang mag-ulat. Matapos itong kilalanin, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Kasunod ng gwardya, pumasok siya sa Great Xia Palace. Tunay ngang napaka-engrande at marangya ng palasyo. Pagpasok pa lang niya ay nakita na niya ang ilang sangtim na tila. Naiwan ng mga yumao. Ilang mga pangalan ang minarkahan sa mga sangtim. Tila ni-record nila ang kaluwalhatian ng Dakilang Xia. Gayunpaman, maliban sa mga ito, walang ibang kilos ng maharlikang pamilya. Hindi man lang ito may kukumpara sa isang Panginoon ng lungsod. Dinala ng guard si Chinyu sa isang side room. Sa paliwanag ng gwardya, ang silid na ito ay silid-aralan ng prinsipe. Karaniwang. Nagbabasa siya ng ilang libro dito. Maghintay sandali. Pupunta ako at ipaalam sa prinsipe, sabi ng gwardya. Bahagyang yumuko si Chinyu at hindi nagsalita. Pumasok ang guard at mabilis na lumabas. Sige. Pwede ka nang pumasok, sabi ng guard. Maraming salamat, yumuko si Chinyu. Kasunod nito, naglakad si Chinyu sa gilid ng silid. Ang silid sa gilid ay mas maliit kaysa sa naisip niya. Ito ay tulad ng isang kwadra. Sa sandaling ito, nakaupo doon ang prinsipe at nagbabasa ng libro. May ilang mangkok ng gamot sa tabi niya. Ubo. Ubo. Ang pamilyar na tunog ng pag-ubo ng prinsipe ay pumasok sa tainga ni Chinyu. Ibinaba niya ang libro sa kanyang kamay at kumaway ng may ngiti, Brother Chin, please take a seat. Talagang hindi nagpapahangin ang prinsipe at ibang-iba sa inaakala niya. Bahagyang yumuko si Chinyu sa kanya at pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Your Highness, Prince of the Grand Xia, magalang na bati ni Chinyu. Kinawayan ng prinsipe ang kanyang kamay at ngumiti. Ang prinsipe ng Dakilang Xia ay isang hindi nararapat na reputasyon ngayon. Kapatid na Chin, hindi mo kailangang maging magalang. Walang sinabi si Chinyu. Siya ay tahimik na nagpadala ng isang maliit na tipak ng kanyang banal na kahulugan upang suriin ang prinsipe. Nagulat siya nang matuklasan niyang hindi malakas ang pagtatanim ng prinsipe. Tulad ni Chinyu, nasa early stage pa lang siya ng reversion return void. Brother Chin, nandito ka ba tungkol sa Temple Fair kahapon? Nagsimulang magtanong ang prinsipe. Ma'am, sagot ni Chinyu. Hindi ko lang alam kung comfortable para sa iyo. Sige, sasabihin ko talaga sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ubo, ubo, medyo mahinang sabi ng prinsipe. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, gusto kong malaman ang tungkol sa obsession na nagsagawa ng Dao lecture kahapon.
Ano ang kanyang cultivation noong siya ay nabubuhay pa? Pumasok ba siya sa Immortal Emperor stage? Nang marinig ito ng prinsipe ay hindi napigil ang matawa. Umiling siya at sinabing, syempre hindi. Ang Great Xia Royal Family ay hindi kailanman nagkaroon ng Immortal Emperor. Ang obsession na nakita mo kahapon ay ang huling tribulation stage cultivator ng pamilya Xia. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu nang marinig ito. Hanggat hindi siya tumuntong sa Immortal Emperor stage, ibig sabihin ay tama ang kanyang haka-haka sa Immortal Te-Equipment stage. Kapag ang isang haka-haka ay tama na ang hakbang sa Immortal Te-Equip, sa labas ng panuntunan, at hindi na kailangan pang unawain ng universo. Minsan niyang sinubukang makalusot sa Immortal Emperor, ngunit nabigo siya sa huli, bumantong hininga ang prinsipe at sinabing, kung nakapasok siya sa kaharian ng paglilinang ng Immortal Emperor, ang Great Xia Royal Family ay hindi mahulog sa ganoong estado. Bahagyang tumango si Qin Yu. Totoo iyon. Kung ang isang Immortal Emperor ay lumitaw sa isang pamilya, ito ay magagarantiya na ang pamilya ay hindi tatanggi sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi nito mapanatili ang katayuan ng maharlikang pamilya, maaari itong maging kapantay ng siyam na dakilang maharlikang pamilya sa halip na maging isang kanaryo sa isang hola. Sa buong banal na rehiyon, at maging sa buong kasaysayan ng paglilinang, lahat ng mga sekta ay bababa, ngunit ito ay magtatagal. Sapat na. Kasi ang yaman at bloodline na naiwan ng kanilang mga ninuno para patuloy silang umunlad sa mahabang panahon. Siyempre, exception ang Immortal Slayang Sect. Isang sekta na minsan nang ibabaw sa buong mundo ng paglilinang ay nawala ng walang bakas sa maikling panahon. Isa ito sa mga kakaibang kwento ng banal na rehiyon. May naintindihan ba ang iyong kamahalan sa Temple Fair kahapon? Pansamantalang tanong ni Qin Yu. Umiling ang prinsipe, bumantong hininga, at sinabing, parang isinumpa ang pamilya natin Xia. Napakababa ng talento natin sa cultivation. Tuldok, ano kaya ang maiintindihan ko? He then said in a self-deprecating manner, wala akong ibang choice kundi magbasa ng mga libro araw-araw. Makakaasa lang ako sa gamot para manatiling buhay. Naghihintay lang ako ng kamatayan. Medyo emosyonal si Qin Yu ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Brother Qin, magulo ang katawan mo at naglakas loob na hamanin ang pamilyang Si. Tiyak na may naintindihan ka. Sabi ng prinsipe. Walang itinago si Qin Yu at sinabi sa prinsipe ang naisip niya ng walang pag-aalinlangan. Isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ng prinsipe, at pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabing, tulad ng inaasahan kay Brother Qin. Ang gayong talento ay talagang nakakainggit sa mga tao. Sobrang papuri mo sa akin, sabi ni Qin Yu, umiling-iling. Biglang iniba ni Qin Yu ang usapan at sinabing, naisip na ba ng iyong kataas-taasan na ibalik ang dating kaluwalhatian ng pamilya Xia? Handa ka bang hayaan ang pamilyang ito na bumaba sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon? Mapait na tumawa ang prinsipe at sinabing, ayoko rin. Ngunit wala akong talento sa paglilinang at wala akong magagawa. Kung hindi dahil sa kabutihang loob ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika, matagal nang nawala ang pamilya Xia. Tahimik. Si Qin Yu. Tinuri niya ang palasyo kasama ang kanyang banal na diwa, tulad ng sinabi ng prinsipe. Tuldok, mukhang masama talaga ang kalagayan ni Prince. Kung tatanungin ko, anong sakit mo? Sabi ni Qin Yu. Umiling ang prinsipe at sinabing, hindi ko rin alam. Sa anumang kaso, lahat ng siyam na dakilang maharlikang pamilya ay nagpadala ng mga tao upang suriin ang aking kalusugan ngunit walang magagawa. Natahimik sandali si Qin Yu, pagkatapos ay nagpatuloy, isinilang ka ba nito? Hindi iyon ang kaso. Umiling ang prinsipe at sinabing, noong 15 taong gulang ako, pumanaw ang aking ama. Bigla akong nagkasakit at nagkaroon ng kakaibang sakit na ito mula noon. Noong 15 ka, medyo nagulat si Qin Yu at hindi maiwasang mag-isip. 1,948 balita tungkol kay Juo. Tama. Bahagyang tumango ang prinsipe, ngumiti, at sinabi, Brother Qin, mukhang interesado ka sa background ko.
Isa rin akong alchemist, kaya iniisip ko kung matutulungan ko ang kamahalan, umiling si Chinyu, ngumiti, at sinabi. Si Brother Chin ay isa ring alchemist. Kulat na sabi ng prinsipe. Oo, ngunit hindi marunong, nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi na kailangan iyon. Nakita ko na ang karamihan sa mga alchemist sa banal na rehiyon, sabi ng prinsipe na may damdamin. Bahagyang tumango si Chinyu at hindi na nagsalita pa, ngunit mas marami siyang pagdududa tungkol sa prinsipe ngayon. Hindi na nanatili si Chinyu. Umalis siya pagkatapos magpaalam sa prinsipe. Pagkatapos maglakad palabas ng palasyo, lumingon muli si Chinyu. Ang lahat ay lubhang kalmado. Ito ay tulad ng isang inabandunang sinaunang gusali na kumakatawan sa nakaraan. Nagkaroon lang siya ng ganoong malubhang karamdaman noong siya ay 15 taong gulang, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa 15 gulang, ang isa ay nakabuo ng kanilang sariling mga pag-iisip at magiging pinakamadaling mabahira ng puot. Ang kanyang ama ay malamang na hindi namatay ng natural na kamatayan. Sa makatuwid, kung ang prinsipe ay talagang nasaran ng loob o nagkukunwari lamang ay nanatiling. Hindi alam. Siyempre, kung may isip ito ni Chinyu, tiyak na naisip din ito ng mga tao ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Dahil wala silang pakialam, dapat mayroon silang ilang mga hakbang sa pagkontra. Pagkatapos umalis sa palasyo, hindi nagmamadaling umalis si Chinyu sa Sky City. Sa halip, nakahanap siya ng isang tahimik na lugar at nagplanong mag-isa. Ang Sky City ay hindi kapani-paniwalang maunlad. Halos lahat ng maiisip ng isa ay magagamit dito. Gayunpaman, napakahirap na makahanap ng isang tahimik na lugar. Nagtagal si Chinyu bago siya tuluyang nakahanap ng kagubatan sa bundok. Panahon na para mag-isa ako. Hanggat maabot ko ang reversion void stage, hindi ko kailangang matakot kay si Shifeng. Naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos ay inilabas niya ang dugo ng dragon at sinimulan ang pagsasara ng pinto. Agad na nilamon ni Chinyu ang dugo ng dragon ng walang ingat, na nag-aaksaya ng likas na yaman. Gayunpaman, walang pakialam si Chinyu sa sandaling ito. Umasa siya sa kanyang malakas na paghahangad upang labanan ang sakit at dahan-daang sinimulan ang pagsipsip ng asensya ng dugo ng dragon. Sa kabilang dulo, sina si Shifeng at si Shio ay nasa isang restaurant. Ubo. Ang mukha ni si Shifeng ay sobrang mapatla, at siya ay umuubo paminsan-minsan. Siya ay lubhang mahina. Malinaw, ang welga ni Xiaosheng ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sino ba talaga ang brat na iyon? Si Shifeng ay mukhang galit na galit. Umiling si Shio at sinabing, nagpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga. Naniniwala akong hindi magtatagal para mahanap siya. Talagang dudurugin ko siya. Sinabi ni si Shifeng sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Dahil sa kanyang galit, biglang umakyat ang dugo ni si Shifeng, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Si Shio ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Kailan lumitaw ang gayong binata sa Zhongzhou? Sa buong kabataang henerasyon ng banal na rehiyon, hindi gaanong maraming tao ang maaaring masaktan ng husto si Shifeng sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, lumakad ang cultivator ng pamilya sa tabi ni si Shio. Holy Son, inimbestigahan na namin ang tao. Nang marinig ito, tumango si Shio at sinenyasan siyang magpatuloy. Ang kanyang pangalan ay Xiaosheng. Dumating siya sa Nanzhou sa Lishao. Siya ang dating numero 1 figure sa Nanzhou. Sabi ng cultivator ng pamilyang Si. Pagkatapos ay sinabi niya kay si Shio ang lahat tungkol sa nakaraan ni Xiaosheng. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni si Shio na mag-isip ng malalim. Galit na sinabi ni si Shifeng sa gilid, ang isang beastard mula sa Lishao ay naglakas loob na kumilos ng masama sa pamilya Si. Siya nga pala, may chismis na si Dean Lei ng Thunder Courtyard ay minsan ng masikap na inimbitahan siyang sumama sa kanila. Sa sandaling ito, tila may naalala ang magsasaka. So, nag-aral siya sa Thunder Courtyard. No wonder. Sabi ni si Shio sa mahinang boses. Hindi, Holy Son? Nagkakamali ka. Umiling ang magsasaka.
Hindi siya pumunta sa Thunder Courtyard dahil tinanggihan niya ang imbitasyon ni Dean Lei. Ano? Agad namang nabigla si Shifeng. Maging si Shio ay may gulat sa kanyang mukha. May pambihirang katayuan ang Thunder Courtyard. Kahit na ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay hindi maglalakas loob na pukawin ito. Kung tungkol sa mga mapagkukunan ng Thunder Courtyard, hindi na kailangang sabihin. Maging ang nakababatang kapatid ni si Shio, ay pumunta sa Thunder Courtyard para mag-aral, pati na ang iba. Talagang mayabang ang brat na ito, sabi ni si Shifeng, medyo walang kumpiyansa. Malungkot ang ekspresyon ni si Shio, at hindi siya kumibo. Dahil dito, medyo nag-alala si Shifeng. Mabilis niyang sinabi, Brother Yu, hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganito? Tinulyapan ni si Shio si Shifeng at malamig na sinabi, kahit sino pa siya, dapat siyang mamatay dahil sa pagkakasala sa pamilya si. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Shifeng at tumunog, oo, dapat siyang mamatay. Sa sandaling ito, tumingin si Shio sa cultivator at nagsabi, may balita ba tungkol kay Shio kamakailan? Magsusumbong lang sana ako sa iyo, Yumoko ang magsasaka at sinabi. Bagamat sinabi niya iyon ay nauutol siya at natahimik ng matagal. Sige, suway ni si Shifeng sa gilid. Ngumiti ng mapait ang magsasaka at sinabing, natalo muli si Young Master Yu. Natalo na naman siya. Kumunat ang noo ni si Shio. Oo. Ito ang kanyang pangalawang kabiguan mula noong natalo siya kay Qin Yu sa pamamagitan ng pagsupil sa kanyang cultivation realm noong nakaraang pagkakataon, mamantong hininga ang cultivator at sinabi. Gumuso si Shio at sinabing, talagang puno ng talento ang Thunder Courtyard. Tiyak na pinigilan na naman ni Kuya Yu ang kanyang pagtatanim. Kung hindi, paano siya natalo? Tumawa si Shifeng sa gilid. Gayunpaman, umiling ang cultivator ng pamilya si at sinabing, hindi, sa pagkakataong ito, buong lakas na lumaban si Young Master Yu ngunit. Natalo pa rin siya. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Shio. Siya at si Shio ay mula sa iisang magulang, at iisang dugo ang dumaloy sa kanilang mga katawan. Bagamat bahagyang mas malakas si Shio, tiyak na hindi mahina si Shio. Sino ang natalo niya? Tanong ni Shio. May tumawag kay Juwo, sabi ng cultivator sa gilid. Juwo. Hindi ko pa ito narinig. Bahagyang bumantong hininga si Shifeng. Si Juwo ay isang closed-door na disipulo ni Dean Lei. May alingaw-ngaw na mayroon siyang nirvana body, sabi ng cultivator na may mapait na ngiti. Katawan ng nirvana. Ayos lang. Ang katawan ng nirvana ay babagsak at hindi na dapat banggitin, sabi ni Shifeng sa gilid. Kahit papaano ay sumang-ayon si Shio sa sinabi niya. Ang nirvana body ay maaaring magpakita ng hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga kakayahan sa maagang yugto. Ngunit hindi pagkatapos. Sa buong kasaysayan ng nirvana body, kakaunti lamang ang maaaring makapasok sa true saint realm. Tulad ng para sa mas mataas na cultivation realms, ito ay hindi naririnig. Hindi pinag-isipan ni Shio ang paksang ito. Tinulyapan niya si Shifeng at sinabi, natatakot ako na mahihirapan kang labanan si Qin Yu sa iyong kalagayan ngayon. Kinagat ni Shifeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Qin Yu ay walang kabuluhan. Kahit na ako ay malubhang nasugatan, maaari ko pa rin siyang patayin. Laban tayo sa ibang araw. Tumayo si Shio. Kung matalo ka kay Qin Yu, natatakot ako na mas nakakahiya. 1949 na the function of the face. Tumango si Shifeng at nagsabi, sige. Hindi ko lang alam kung sasamantalahin ni Qin Yu ang pagkakataong ito para makatakas. Habang nagsasalita siya, ang ekspresyon ni Shifeng ay hindi maiwasang maging malamig. Ang pamilyang si ay hindi kailanman mawawala, hindi kailanman, malamig na sabi ni Shio. Pagkasabi nito, sumulyap si Shio sa semi-saint sa tabi niya. Naunawaan kaagad ng semi-saint ang ibig niyang sabihin. Lumakad siya pasulong at nakangiting sinabi, hindi. Magpapatalo si Young Master Feng. Huwag kang mag-alala, Holy Son. Walang sinabi si Shio. Uminom siya ng tubig at hindi na nagsalita pa. Mabilis na lumipas ang 3 araw.
Sa 3 araw na ito, hindi gumaling ang mga pinsala ni si Shifeng. Sa karamihan, maaari lamang niyang gamitin ang kalahati ng kanyang lakas. Sa labas ng Sky City, nagpadala ang pamilya ng mga tao para bantayan ang lugar. Sa sandaling lumitaw si Chinyu, sila ang unang makakapansin sa kanya. Ang Chinyu na ito ay tila hindi umalis sa Sky City, sabi ni si Shifeng sa malalim na boses. Natahimik si Shio, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Wala namang planong magtago ang batang ito sa Sky City, di ba? Kumunat ang noo ni si Shifeng at sinabing. Sinabi ni si Shio sa malalim na boses, kahit na ginawa niya, hanggang kailan siya magtatago. Kung mananatili siya sa Sky City, hindi siya magiging banta, at hindi ako mapakali sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, huminto si Shio at sinabing, pero sa palagay ko ay hindi niya gagawin iyon. Ang pagkakaroon ng magulong katawan, hindi siya handang mamuhay ng katamtaman. Sana nga. Napabuntong hininga si Shifeng. Sa kabilang dulo, si Chinyu ay nasa pag-iisa pa rin. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay umabot na sa middle stage of tribulation, at kailangan lang niya ng napakalaking espiritual na enerhiya at tiksik na madilim na enerhiya para sa suporta. Sa dugo ng dragon bilang kanyang pundasyon, si Chinyu ay natural na hindi kailangang mag-alala tungkol sa espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang madilim na enerhiya ay malayo sa sapat. Sa isang kisap mata, 8 araw ang lumipas. Ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ni Chinyu ay umabot na sa pinakamataas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tahimik na inalis ang dugo ng dragon sa kanyang harapan. Tapos tumingin siya sa malayo na parang nag-iisip tungkol sa isang bagay. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong pumunta muli sa pamilya yan. Napaisip si Chinyu sa sarili. Ang tanging lugar na maiisip ni Chinyu para makuha ang madilim na enerhiya ay ang puntod ng Immortal Emperor sa Thunder Courtyard at Chuang Island ng pamilya yan. Gayunpaman, napakalayo ng puntod ng Immortal Emperor, at ayaw ni Chinyu na abalahin si Din Lei. Kung ganoon, ang Chuang Island lang ng pamilya yan ang mapipili ni Chinyu. Mayroon akong token ng pamilya yan, kaya hindi ko na kailangang umakyat sa hagdanan ng bato, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ngunit nang maisip niya ang ikatlong prinsesa, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chinyu. Ang taong iyon ay isang pervert. Sa kanyang paligid, si Chinyu ay hindi makapagtanim ng mapayapa. Kalimutan mo na to. Wala na akong pakialam. Punta tayo sa Chuang Island. Punta muna tayo doon at saka natin alamin. Nagpa siya si Chinyu. Tumayo siya at umalis sa tahimik na lugar na ito, dahan-daang naglalakad sa Sky City. Hindi na kailangang sabihin, malamang na hinaranggan na ng mga tao ng pamilyang si ang daan palabas ng lungsod. Hindi magiging ganoon kadaling umalis sa lugar na ito. Hindi nag-alala si Chinyu. Sa kabutihang palad, mayroon siyang lihim na pamamaraan na ibinigay ni Saint Tesgo, na maaari niyang ganap na itago ang kanyang panloob na chi at baguhin ang kanyang hitsura. Sa makatuwid, bago siya matuklasan, pumunta si Chinyu sa isang inn at pansamantalang nanatili doon. Matapos makapasok sa silid, mabilis na isinara ni Chinyu ang pinto at naghanda na i-activate ang secret technique. Sana sa pagkakataong ito, magkaroon ako ng mas ordinaryong hitsura. At least hindi ako makaakit ng atensyon, bulong ni Chinyu. Pagkatapos nito, nang walang anumang pagkaantala, sinimulan kaagad ni Chinyu na i-activate ang secret technique. Nagtipon ng mga sinag ng liwanag sa mukha ni Chinyu. Ilang sandali pa, nagmula sa kanyang mukha ang mga kaluskos na sinundan ng sunod-sunod na sakit. Sa kabutihang palad, ang sakit ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kay Chinyu, kaya tiniis niya ito. Makalipas ang kalahating oras, nagsimulang mawala ang sakit sa kanyang mukha, at nagbago ang kanyang mukha. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at sabik na kinuha ang salamin. Pero nang makita niya ang mukha niya sa salamin, natigilan siya. Masyadong perpekto ang mukha na ito. Ito ay simpleng perpekto at walang kamali-mali, tulad ng isang hindi pinakintab na jade. Kung ikukumpara kay Yaoshi, walang gaanong pagkakaiba. Di man it, this face. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang mukha na may halong damdamin.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o sumasakit ang ulo. Sa ganyang mukha, siguradong mas makakaakit siya ng atensyon kung maglalakad siya sa kalye. Sa huling pagkakataon, ang pangit niya ay hindi niya kayang tingnan. This time, sobrang striking ang itsura niya. Anong klaseng bullsh**t secret? Teknik ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Gayunpaman, dahil nagbago na siya ng mukha, makakabalik na lang siya sa pamilya yan na may ganitong mukha. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis na umalis si Chinyu sa inn at naghanda na pumunta sa pamilya yan. Gaya ng inaasahan ni Chinyu, maraming tao, lalo na ang mga babae, ang lumingon sa kanya. Tiningnan nila si Chinyu na. Nagniningning ang kanilang mga mata na para bang nakakita sila ng masarap na hayop. Tingnan mo, napakagwapo ng lalaking iyon. Di man it, sa totoo lang, may napaka-perpektong lalaki sa mundong ito. Siya ba ay mula sa pamilyang Yao? Siya kaya ang nakababatang kapatid ng banal na anak ng pamilyang Yao. Ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa sa banal na anak ng pamilya Yao. Masiglang pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid. Namula si Chin Wai sa narinig nila. Hindi nagtagal, isang babaeng cultivator ang lumapit kay Chinyu. Kaibigan, pwede ba nating pag-usapan ang daw ng magkasama? Nakikita kong may gulo ang iyong paghinga. Natatakot ako na may problema sa iyong pagtatanim. Sa tingin mo ay karapat-dapat kang bigyan ng gabay ang kaibigang ito gamit ang iyong maliit na lakas. Hayaan mo na lang akong gawin ito. Hehe, hindi ka rin magiging malakas. O, kung hindi ka kumbinsido, maaari mong subukan. Hindi ako natatakot sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Chinyu, at mabilis niyang sinamantala ang pagkakataong tumakas. Alam niyang magkakaroon ng impact ang mukha na ito, pero hindi niya inaasahan na ganito kalaki. Say, ganito ba ang treatment ng isang gwapong lalaki? Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Walang pagpipilian si Chinyu kundi takpan ang kanyang mukha para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa pasukan ng Sky City. Gaya ng inaasahan ni Chinyu, ang pamilyang Si ay nagtalaga ng mga tao dito. Iniunat nila ang kanilang mga kamay upang harangan ang daan ni Chinyu at pinagalitan, bakit mo tinatakpan ang iyong mukha? Medyo kinabahan si Chinyu dahil napakalakas ng dalawang tao sa kanyang harapan. Walang makakapaggarantiya na hindi nila makikita ang kanyang panloob na chi. Dahil ang mukha na ito ay nagdala sa akin ng hindi kinakailangang problema, sabi niya. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Tanggalin mo. Nagalit ang kabilang partido. Walang pagpipilian si Chinyu kundi tanggalin ang takip sa kanyang mukha. Nang makita nila ang mukha ni Chinyu, natigilan sila saglit, pagkatapos ay sumimangot. Pilasan mo at umalis ka na. Malungkot na sabi ng dalawang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Nagkunwari siyang nakahinga at dahan-daang naglakad palabas ng gate ng lungsod. Di man it, isang magandang bata lang. Saludo ako sa kanya. Isang lalaking cultivator na may ganyang itsura. Parang gusto ko siyang bugbugin. Tama. Hindi ko talaga alam kung bulag ang mga babaeng magsasaka na iyon. Talagang gusto nila ang ganitong uri ng magandang batang lalaki. Nang marinig ang talakayan ng dalawa sa likuran niya, hindi napigilan ni Chinyu ang palihim na pag-click sa kanyang dila at pabilisin ang kanyang lakad. 1,950 ang kakaibang ikatlong prinsesa. Kasunod nito, muling tinakpin ni Chinyu ang kanyang mukha at sumugod sa pamilya yan. Sa pamamagitan ng teleportation formation, nakarating si Chinyu sa pamilya yan nang wala sa oras. Maraming tao ang nasa malapit pa rin sa pamilyang yan, na umaakyat sa hagdan ng bato. Habang hawak ang token ng pamilyang yan, hindi na kinailangan ni Chinyu na pumasok sa pamilya yan sa pamamagitan ng formation. Ang paghihigpit sa kanya ay hindi masyadong matindi sa ilalim ng epekto ng token. Sa pagtapak ng kanyang mga paa, lumutang ang kanyang katawan. Pagkatapos noon ay tumalon si Chinyu ng buong lakas at lumapag sa tarangkahan ng pamilya yan sa ilang sandali. Bagamat nakarating na siya sa pamilya yan, hindi alam ni Chinyu kung paano papasok. Ito ay dahil nagbago ang mukha ni Chinyu. Hindi na yung dating pangit na mukha.
Sa madaling salita, hindi na niya magagamit ang pangalang Chinyan. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong pumasok muli sa pamilya yan. Sinapo ni Chinyu ang kanyang noo, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Tumingin siya sa paligid at pumasok sa pamilya yan na may dalang token. Pagkalampas ng gate, isang napakalaking bahay ang nasa harapan nila. Tila ang mga bagong miyembro ng pamilya yan ay kailangang dumaan sa lugar na ito at pagkatapos ay ipamahagi. Kinuha ni Chinyu ang token ni Chinyan at pumasok. Sana hindi nila ako matuklasan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Nang papasok na si Chinyu sa silid, isang malaking kamay ang tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita niya si Tiyo Yan na nakatayo sa likuran niya. Yan. Tiyo Yan, anong ginagawa mo dito? Hindi malay na sabi ni Chinyu. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito nang sabihin niya iyon dahil hindi niya dapat kilalanin si Tiyo Yan sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Nang pinagsisihan ni Chinyu ang kanyang ginawa, ngumisi si Uncle Yan at sinabing, itapon mo na ang maliliit mong pakulo. Walang silbi ang lihim mong pamamaraan sa harap ko. Agad na nagulat at napahiya si Chinyu. Malamig na tiningnan ni Uncle Yan si Chinyu at sinabing, matapang ka. Talagang naglakas loob kang mag-propose kay Miss Yan ng lantaran. Baliw ka ba? Wala akong pagpipilian. Kung hindi ko gagawin ito, hindi ako bibitawan ng pamilyang si, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Gumuso si Tito Yan. Mabuti na lang at hindi nagpahayag ang pamilya yan ng kanilang paninindigan tungkol dito. Kung guguluhin mo si Miss Yan, hindi kita bibitawan. Nang madali. Nakangiting sabi ni Chinyu, napag-isipan ko na ito. Maaaring magdulot ng problema kay Ruozo ang bagay na ito, ngunit tiyak na hindi ito malaking problema. Kung hindi, hindi ko ito ginawa. Ganon ba? Malamig na umungol si Tiyo Yan. Magaling ka sa skimang. Napakamot ng ulo si Chinyu, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bakit ka na naman napunta sa pamilya yan? What do you want this time? Malungkot na sabi ni Uncle Yan. Napabuntong hininga si Chinyu at agad na sinabi ang kanyang layunin sa pagdating. Matapos pakinggan ang intensyon ni Chinyu, kumunot ang noo ni Uncle Yan. Sabi mo gusto mong pumunta sa Shuang Island. Puno ng pagtataka at palaisipan ang mga mata ni Uncle Yan. Ma'am, sagot ni Chinyu. Hindi naman kailangang magtagal. Kalahating buwan lang ang kailangan ko. Mabilis na nahulaan ni Uncle Yan ang intensyon ni Chinyu. Kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo bang gamitin ang pagkakataong ito para linangin at limunin ang madilim na enerhiya? Oo. Alam ni Chinyu na hindi niya ito may tatago kay Uncle Yan, kaya sumagot siya kaagad. Uncle Yan, pwede mo ba akong ipadala sa Shuang Island? Sinabi ni Chinyu na may nagmamakaawang tono. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Uncle Yan, walang gustong pumunta sa Zaihunag Island, kaya hindi mahirap na ipadala ka doon. Nakahinga ng maluwag si Chinyu at sinabing, maraming salamat, Tiyo Yan. Ngunit huwag kalimutan na ang Shuang Island ay ang teritoryo ng ikatlong prinsesa, sabi ni Uncle Yan. Kahit na pumunta ka doon, baka hindi ka makapagtanim. Nang mapayapa, buntong hininga. Wala na akong ibang pagpipilian. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin, mapait na tawa ni Chinyu. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Uncle Yan. Come with me? Sabi niya sabay wagayway ng kamay. Maraming salamat, Tiyo Yan. Tuwang-tuwa si Chinyu. Mabilis siyang sumunod sa likod ni Uncle Yan at sumugod sa Shuang Island. Ang isla ng Shuang ay nasa pinakakanluran. Kahit na si Uncle Yan ang nangunguna, inabot pa rin sila ng 2 buong araw bago makarating sa paligid ng isla. Pinapapunta kita dito, sabi ni Tiyo Yan. Ma'am, sagot ni Chinyu. Hinubad niya ang maskara sa kanyang mukha at sinabi sa mahinang boses, sana huminahon ng kaunti si Third Princess. Napatingin si Uncle Yan sa mukha ni Chinyu na nagtataka. Sa pagtingin sa napakagwapong mukha na ito, ibinuka ni Uncle Yan ang kanyang bibig at tumawa, sa iyong hitsura ngayon, maaaring mas mababa ang problema mo. Bakit? Naguguluhan si Chinyu at nagtanong.
Maiintindihan mo kapag pumunta ka sa Shuang Island, sabi ni Uncle Yan, winawagayway ang kanyang kamay. Bagamat si Chinyu ay puno ng pagdududa, hindi niya ito pinag-isipan. Maraming salamat, Tiyo Yan. Pagkatapos magpasalamat muli kay Tiyo Yan, sumugod si Chinyu sa isla ng Shuang. Nang dumating si Chinyu sa Shuang Island, nakita niyang naroon ang ikatlong prinsesa. Sa kanyang harapan, isang hanay ng mga tao ang nakaluhod at gumagapang sa lupa na parang mga hayop. Ang ikatlong prinsesa ay may hawak na itim na banal na letigo sa kanyang kamay, na humahagupit paminsan-minsan. Ang letigo na ito ay naglalaman ng banal na kapangyarihan at maaaring direktang umatake sa banal na kahulugan. Ang mga taong nakaluhod sa lupa ay magpapakita ng masakit na mga ekspresyon sa tuwing siya ay letigo. Ang pangatlong prinsesa ay tila nasa sabik. Paminsan-minsan ay hinahampas niya ang kanyang letigo at pagkatapos ay tumawa ng baliw. Itong pervert, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Noon lang, napansin ng ikatlong prinsesa si Chinyu, na nasa hindi kalayuan. Agad niyang tinapakan ang kanyang mga paa at nakarating sa harap ni Chinyu sa isang iglap. Sa pagtingin sa ikatlong prinsesa, bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ikaw, bago ka ba dito? Gayunpaman, iba ang reaksyon ng ikatlong prinsesa sa naisip ni Chinyu. Sa pagtingin kay Chinyu sa kanyang harapan, hindi lamang siya gumawa ng anumang mabangis na galaw, ngunit may bakas ng pagkamahiyain ang lumitaw sa kanyang mukha. Saglit na natigilan si Chinyu, pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Oo, ikatlong prinsesa." Lalong lumaki ang hiya sa mukha ng ikatlong prinsesa. Tumayo siya sa tabi ni Chinyu at maingat na sinabi, "Brother, gusto mo bang pumunta sa palasyo ko para magsaya? Marami akong masasayang bagay doon." Nang marinig ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Ito ba ang pangatlong prinsesa na may masamang ekspresyon? Para siyang nagbago sa ibang tao. Don't tell me, itong pangatlong prinsesa ay love-struck na tanga. Biglang naalala ni Chinyu ang sinabi ni Uncle Yan. Kung ganoon, mas mababa ang problema niya. Hindi, third princess. May mga bagay pa akong dapat gawin, sabi ni Chinyu. Sabi ng ikatlong prinsesa, "Okay. Kuya, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." Pagkatapos sabihin ito, ang ikatlong prinsesa ay tumingin sa grupo ng mga taong nakaluhod sa lupa at pinagalitan, "Kailangan ninyong pagsilbihan. Si kapatid ng maayos sa hinaharap, naiintindihan." "Oo, ikatlong prinsesa," mabilis na sabi ng mga magsasaka na nakaluhod sa lupa. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Weirdo talaga itong pangatlong prinsesa. Siya ang prinsesa ng pamilyang yan, ngunit talagang nahuhumaling siya sa hitsura. Bagamat pareho silang mula sa pamilyang yan, ang ikatlong prinsesa ay hindi maihahambing kay Yan Rozo.